Tayo at ang unggoy ang walang vitamin C production sa katawan natin. Pero yung vitamin C, ang daming function sa ating katawan para awayin natin ng bacteria, virus, pati cancer. Akala natin, ay, konti lang, or ordinary vitamin C lang eh. Pero importante kasi, again, kung wala kang vitamin C, yung collagen production mo, wala, bawas ka, magre-wrinkles ka. Ang mataas talaga yung fruits. Mas mataas sa fruits is yung Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang perhaps pinakasikat na vitamin na alam natin at yan ang tinatawag na vitamin C. So here with us today to explain yung importance, yung nature, tsaka iba't iba pang kaalaman tungkol sa vitamin C is of course our Medical Director, Dr. Anthony So. By the way, konting flag lang mga kababayan. Alam naman natin sa panahon ngayon, yung pagkuha nitong mga nutrients sa pagkain, minsan medyo challenging. Swerte, yung mga mayaman sa mga nutritious, lalo na organic na pagkain, mas puro yung bato ng nutrients sa inyo. Pero sa mga tao medyo fast-paced yung buhay, which is a lot of us, to be honest, lalo na yung mga tagalungsod, minsan hindi na ganun ka-fresh yung mga dumarating sa atin, minsan hindi ganun kayaman sa nutrients. Kaya kung minsan, kailangan nating mag-supplements para mapunuan, di ba, Doc? And mula nung naging doktor ko si Docso, ang isang na-appreciate ko sa kanya is tinuturo niya sa akin alin yung mga pinaka-okey na brand ng mga vitamins. Kasi dati ang alam ko, vitamin C basta sinabi ko sa butika, vitamin C, yun na yun. Pero may levels pala yan ng kagandahan ng vitamin C. And ang isang napag-usapan namin ni Docso na pinaka-effective, especially sa circles ni Doc, sa mga doctors, itong brand na 'to Yes, ng sir. vitamin C. Yes, sir. Doc, kung gusto niyo lang pakilala? Itong True Alkaline C kasi, pharmaceutical grade. Capsule kasi siya. Pag binukas mo siya, crystalline siya. Parang betsin, crystalline, ganun kaganda yung formulation niya. Hindi lang siya powder. Kaya nga pag linagay mo sa tubig, ginanon mo siya ng 5 beses o 10 beses, as in clear. Malalasahan mo na lang siya. Tapos, alkaline pa siya, kasi yung mga acidic naming mga pasyente, pagkainom nito, hindi lalong sumasakit. Parang ang nababawasan daw yung sakit ng sikmura eh. Okay? Then, yung absorption ng vitamin C niya, dahil alkaline siya, mas magandang absorption ng vitamin C niya. Then, yung ibang kasama namin, nagpakita sa akin ng vitamin C. Sabi niya, Dok, pagbukas ko ng vitamin C, kasi tinuro mo sa akin eh, binukas ko ng vitamin C, medyo kulay yellow. Pag kulay yellow na medyo tumatanda na, yung medyo nasisira na yung vitamin C content niyan. Then, may mga iba nga, dinudurog, ginaganon, medyo maraming latak. At yun, siyempre, tinatawag ng binder. Okay? So ito, pag binukas mo, nilagay mo, walang latak. Sa makatuwid, mas puro yung bato sa'yo ng vitamins na alkaline grade. And sabi nga ni Doc, yung mga medyo acidic, sinisikmura at pag umiinom ho ng mataas na dosage ng vitamin C, medyo mas ligtas kayo dito, di ba, Doc? Yes, Kasi coach. alkaline nga. Sorry. Kumbaga, yung pagiging acidic niya, medyo pinahina nila. Pero para sa akin, as a layman, hindi naman doktor, para sa akin mas pronounced yung mga epekto nitong brand na to ng vitamin C. I know hindi siya kasing popular ng iba na ina-advertise, pero minsan kasi yung mga best na supplements hindi masyadong sikat, pero yung mga doktor yung nakakaalam ng secret eh. So, ito, ilang capsules po ito, Doc? 100 capsules. 100 capsules po siya. Ilan per day ho ang take ng ganito? Usually, once a day muna. Then kung nasanay ka na, napakaganda, pwede yung increase to 2 capsules to 3 capsules a day. So, pwedeng 1 to 3 months yung itatagal nito sa inyo. Ako personally, once a day lang. Pero yung mas mataas siguro yung vitamin C needs, pwedeng mas damihan, di ba? Yes, coach. And available na po siya sa medico.ph store. So kung gusto nyo pong subukan itong brand na to ng vitamin C, meron kaming konting discount. Hindi naman super laki kasi kumbaga medyo pinadaan lang sa amin tong produkto na to eh. Pero para sa mga gustong sumubok, nakapagbigay po kami ng konting discount tsaka free shipping. So sa mga first time na order, subukan nyo lang and feel the difference. Tapos bigyan nyo kami ng feedback. Anyway, back to regular programming. So Doc, as usual, diretsahan tayo. Ano po ba ang vitamin C at bakit mahalaga ito sa katawan? Okay. Ang vitamin C, madami siyang role sa ating katawan. Okay? Number 1, bakit mahalaga? Kasi tayo at ang unggoy ang walang vitamin C production sa katawan natin. Hindi tayo gumagawa ng vitamin C. Pero yung vitamin C, ang daming function sa ating katawan. Like number 1, yung immune system, pag-uusapan natin mamaya. Tapos, paggagawa ng collagen. Then,
antioxidant, master antioxidant siya. So, kung wala, pag-uusapan din natin yung tungkol sa scurvy, kung wala kang vitamin C, kung anong mangyayari. Yun ang pag-uusapan natin mamaya. So, super halaga na Mm. nutrient. Yun Mm. nga lang, kaya nasabi ni Doc kanina na ang tao at ang unggoy wala niyan sa katawan. In comparison kasi yan sa mga iba't ibang hayop. Kasi katulad ng daga, ng pusa, itong mga hayop na 'to, likas sa kanila na nakakagawa sila ng vitamin C. Yun nga lang, bilang primates, ang mga tao, wala niyan kaya kailangan nating kunin sa pagkain natin. Pero kahit wala sa katawan ng mga primates 'yan, dito sa Pilipinas medyo suwerte tayo, dahil marami tayong pagkain dito lalo na mga prutas na mayaman sa vitamin C. Pero alamin muna natin, Doc, 'pag nagkulang ang tao sa vitamin C or halos wala na kinakain na vitamin C, ano mangyayari sa kanya? Katulad dati 'di ba yung mga 1700 mga gano'n 'no, hindi pa nila alam kung ano yung, vitamin C. Yung mga sailors, pagka naglalayag sila, usually 'pag naglalayag sila 'di ba more than 1 year, 2 years. Kung naglabas ng 2,000 naglayag sila. Within 10 months, from 2,000 namamatay yung 1,300 2,000 na sailor. sailors. Mm. Tapos 1,300 namamatay. Matitira 700 na lang. First 10 months pa lang yun. Tapos pagbalik, tignan nila konti-konti na lang. Tsaka kaya yung mga may-ari ng mga malalaking bangka, ang estimate nila 50% palagi casualties. Medyo mataas. 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 Yes. So, kung 10 months yung biyahe niyo, Doc, tapos sa 2,000 na sailors, 1,300 mamamatay, eh di 35% na lang natira. Oo, gano'n ho, Mm. gano'n. And habang tumatagal, kung lalagpas ng 10 months, mas maraming malalagas na. Yes, coach. Oo, Anong nangyayari sa kanila? Well, mukhang fatal eh. fatal talaga. Anong nangyayari sa mga taong to? Kasi tayo 'di ba hindi tayo gumagawa ng vitamin C. Mm. So 'pag hindi tayo gumagawa ng vitamin C, yung vitamin C gumagawa ng connective tissue. So eto 'di ba marami tayong skin cells. Kaso itong skin cells na yun hindi didikit kasi dumidikit yan parang glue yan, eh. Yung gums natin puro collagen yan. Tapos maraming mga cells na packed together by the collagen. Pati yung buto natin. Lahat yan, pati yung blood vessels natin, lahat yan made out of collagen. So kung walang collagen, imagine mo na lang, yung buhok mo lalagas na lang. Yung ngipin mo kasi nagiging soft siya, yung ngipin mo nahuhulog na lang. Tapos ito, dumudugo. Alam mo yung dengue? Parang 'di ba may patak tuldok-tuldok ka. Yun kapag may ang tinatawag nating scurvy, yun gano'n din. Kasi walang collagen na magfo-form sa kanila. Gano'n kagrabe. Yung scurvy, Doc, yung Mm. condition kung saan Yes. kulang tayo sa vitamins. Yes, coach. Yung scurvy na yan, kung mahilig kayong manood ng mga lumang mga pelikula, lalo na yung 'pag may pirata, ganyan, magtatawagan silang gano'n, eh, "Avast, you scurvy dogs!" May mga gano'n na linyahan sila. Kaya sinasabi nila yung scurvy na yan pang-asar sa isa't isa kasi 'pag tinamaan ka na niyan, sabi nga ni Doc, balat mo apektado, Apektado. malagas buhok mo, ngipin mo malablag, Oo. papangit ka talaga. Kaya pa-asar Talaga. siya Oo, nila oo, sa oo. nung araw yung mukha kang tinamaan ng scurvy. And malaking reason dun yung kakulangan sa tamang nutrients, 'di ba, Doc? Yes, coach. Yes, coach. Pero balik tayo sa present day, yun noon pa yun, eh, problema yun. Ngayon, hindi na masyado. Pero habang tumatagal kasi ang mga tao, ang health habits nila medyo may kakulangan na sa tamang nutrisyon, eh. Maraming taong ayaw sa gulay, maraming taong ayaw sa prutas, may mga ibang tao gusto karne lang kainin, may mga ibang tao gusto fast food lang. Doc, sa vitamin C deficiency, ano yung mga senyales na puwede niyong ma-share na makikita sa modern na tao? Within 4 to 8 weeks, okay? Parang ordinary sakit, yung nanghihina ka, fatigue, lethargy, weakness, tapos medyo irritable or ang mood, gano'n. Then minsan-minsan sumasakit ang muscles, kalamnan, saka joints, 'di ba? Then nawawalan ng appetite. Yan ang usually 4 to 8 weeks dun. 'Pag hindi ka talaga uminom ng vitamin C or kumakain ng mga fruits kasi ang mataas talaga yung fruits. Tapos mas mataas sa fruits is yung pepper. Habang nagre-research sila, okay? Itong si James Lind, professor 'yan, around 1747, nag-experiment siya. Kasi bakit kaya namamatay gano'n, gano'n? Ang ginawa nila, yung mga sailors binibigyan nila ng puro baka lang. Tapos ito puro puro isda. Tapos yung isa may prutas na orange. Tapos yung dahil dun nalaman nila na dahil sa oranges, healthy yung mga tao. O yun dahil dun, uy, nalaman nila, ay
orange. Kaya nga nagpapadala sila palagi ng oranges. Tapos tinawag nga father of sailors yung si James Lind. Pero hindi nila makita kung ano yung laman sa orange. Hanggang sa 1932, si Dr. Georgie, okay, ang ginawa niya, nakita niya yung ascorbic acid. Doon niya nakita. Kaya nga, ang tawag dyan, anti-scorbic. Pag inikli mo, ascorbic acid, naikli na. Pero hindi nila makita yung sa orange kasi sa orange, ang daming taas ng sugar. Hindi nila ma-pinpoint kung ano yun. Then habang kumakain siya ng paprika, parang pepper, sabi niya, teka, ito nga, tingnan ko. Dahil doon, na-isolate na yung ascorbic acid. Kaya nagkaroon siya ng Nobel Peace Prize. At yung ascorbic acid na yun pala yung nagbibigay ng magandang epekto sa atin. Buong katawan, yes. Yan ang tinatawag na vitamin C ngayon. So, vitamin C, kung ayaw mo yung madaling tandaan, ascorbic acid yung technical term. Yes, coach. Okay. So, Doc, napag-usapan natin yung mga masasamang epekto and horrific nga, di ba? Sabi mo nga, yung mga 4 weeks, pwede pa lang halos wala kang vitamin C. Wala pang visible masyadong signs. Wala pa. May nararamdaman ka pero hindi pa, kumbaga, kung naglalakad ka lang sa kalsada, hindi pwedeng sabihin ng nakasalubong na kulang sa vitamin C. Yes. Hindi pa halata. Alam na natin, horrific yung yung pesto niya pag inabot mo. Correct. Yung malala talaga. Umabot kang 3 months, di ba? 3 Ang mangyayari, eto yung ngipin mo, dumudugo talaga, dumudugo. Tapos parang nalalagas nga. Tapos yung buhok mo pumapangit na. Tapos yung sumasakit ang joints mo dahil may dumudugo na sa loob eh. Pati yung buto mo dumudugo na rin eh. Pag in-x-ray mo yung lalo yung bata, yung x-ray nila, dapat smooth, di ba? Yung metaphyseal plate niya, very rugged na. Pag hindi pa nga pinim ng vitamin C sila, kulang sa tangkad pa sila. Parang ganon. Pero pumunta naman tayo, Doc, sa kabaligtaran nito. So, alam na natin ngayon yung masasamang epekto. Kung baligtad naman at medyo masipag ka na mag-take ng vitamin C at mahilig kang kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin C, so pwede mong asahan na benepisyo na. Number 1, uso sa atin, gouty arthritis, di ba? Ang gouty arthritis, pag uminom ko ng vitamin C, pampaihi siya ng uric acid sa ating katawan. So pag ininom mo yan, binababa yung uric acid. So merong 20 years na study na 45,000 men. Tapos nag-inom sila ng vitamin C. Tapos 44% lower incident of developing gout. So parang isa sa dalawa, kuwari dapat atakihin siya. Almost 44% nabawasan ng incidence ng pag-gout. Because of Na-prevent, Doc? Yes, na-prevent, yes. Paano kung may gout ka na? Okay pa rin bang mag-take nito? Yes, hindi naman siya biglang gagaling ka. Tapos kapag kain ka parang kain ng mga meat products saka alak ka ng alak, siyempre tataas pa rin. Pero ito nakakatulong sa paglalabas ng uric acid sa ating ihi. Kumbaga, huwag mong isipin na ito yung magic gamot sa gout. Yun, oo. Pero nakakatulong. Nakakatulong, nakakabawas ang incident. Kuwari, every 2 months ka inatake. Baka every 4 months na lang. Malaking tulong yun. Yun, masakit kasi yun. Tapos, ibig na every 2 months iinom ka na ng gamot, mababawasan ng anti-inflammatory na pag-inom mo, mape-preserve mo yung kidney mo. Correct. Kasi may epekto rin yan sa internal organs natin. Yes, coach. And tipid siya, Doc. Yes, Kasi kung hindi ka na nagte-take ng mga medicine na ganun, tapos nilagay mo na lang sa vitamin C, Yun. mas maganda para sa bulsa mo. Tapos, marami pang epekto. Yung sa mga vegetarian, di ba? Usually, mababa ang iron intake niya. Or yung sa mga may pasyenteng may anemia, mababa yung iron intake nila. So, bibili sila ng iron. Ngayon, kasi usually ngayon, ayoko na magreseta ng iron. Kasi yung iron, pag ininom mo, minsan nagkakaroon ng barado sa blood flow natin. Kaya nga medyo hindi na ako nagreseta, parang calcium, di ba? Medyo nagbabawas na ako. Ngayon, kung vegetarian ka, pag uminom ka ng vitamin C, kino-convert niya yung ferric form ng iron sa gulay, nagiging ferrous form. Mas na-absorb ng ating katawan. Hindi mo na kailangang uminom ng iron. Sa vegetable pa lang, nakukuha mo na yung iron intake mo. Dahil mas maganda yung absorption, Doc. Yes. Kumbaga, hindi mo kailangan ng sobrang daming iron kung maganda naman yung pagkuha ng katawan mo sa kanya with your existing diet. Yes, because of vitamin C, changing the ferric form to ferrous form, nagiging mas absorbable. Kasi kung hindi, mahirap mag-absorb. Okay. Saka na natin pag-usapan yung pinakaiba ng ferric at ferrous. Medyo chemistry yan mahina ako doon. Ewan ko, baka si Doc magaling ba? Bahin natin ako. Nag-aral sila sa mga batang may anemia. Binigyan lang nila 100 milligrams lang. 67% ng mga bata na may anemia, na iron anemia, gumaling. Because of 100 milligrams of vitamin C lang.
And ang anemia, yun yung sakit na namumutlakan. Yan, mabababa ang hemoglobin mo. Ah. So, kailangan ng iron intake. Ibinigay mo lang ng vitamin C lang, 100 milligrams lang. Kung ngayon tayo usually 500 milligrams, di ba? O yun, di gaganda yung dugo nila. Ayos. Next naman, immune system. Yung immune system natin, 'pag uminom tayong vitamin C, akala ko nako-concentrate sa dugo natin, pero hindi. Nagko-concentrate sila sa mga phagocytes, WBC, macrophages. Kasi doon nangangailangan para awayin natin ng bacteria, virus, tsaka fungal, tsaka pati cancer. Aha. Pati cancer daw Pati cancer, may yes. epekto ito. Yes, coach. Well, na-mention yung immune system. If there's anything na nasa public consciousness, 'pag gusto mong pataasin ang immunity mo, vitamin C, 'di Yes, ba, 'no? coach. Tama po yun. Kasi ang principle nila is that, di ba, may kalaban na. Yung sundalo natin, kailangan ng antioxidant para hindi mamamatay. So, pinoprotect niya yung sundalo natin para sa mga free radicals, pinoprotect niya yung WBC, macrophage. Hindi lang yun, ang ginagawa niya, pinapabilis niya yung galaw, chemotaxis ng mga macrophages para awayin yung mga virus, bacteria, at cancer. Then, antioxidant pa siya. Inaaway niya yung mga free radicals para mabawasan yung kalaban. Naalala niyo, Doc, nung pandemic, dahil sa sobrang alam ng Pilipino na nakakatulong sa immunity 'to, first 2 or 3 months yata ng pandemic, halos imposibleng makahanap ng vitamin C sa botika. Tumpak. Kasi yun nga akala natin, ay konti lang, ordinary vitamin C lang Pero importante kasi. Ngayon, sa puso naman natin. Ang puso pala natin, di ba yung endothelial lining? Pinag-usapan natin, di ba? Pag yung endothelial lining na yan, pag maraming free radicals, nagbabarado-barado. Kung may vitamin C, nababawasan ng oxidation process, nababawasan ng inflammation. So, nababawasan ng sugat sa ating lining. Di ang ganda ng circulation natin. Magandang circulation sa utak, magandang circulation sa mata, magandang circulation sa puso. Sa pagkalalaki natin, magandang circulation. Tapos, tapos yung lining na yun, nagpo-produce ng nitric oxide. Nag-facilitate siya na maglabas ng nitric oxide na magva-vasodilate. Pag nag-vasodilate, medyo maganda siya para hindi magbarado ang puso, tsaka sa stroke, tsaka sa pagkalalaki natin, magpo-flag ceremony. Ang kabaligtaran nun, 'di ba, Doc, yung tumitigas tsaka nagnanarrow yung blood vessels Eksakto. natin. Oho. Iyon ang mas delikado. Delikado, magbabarado na yung mga dugo natin, magbarado. And na-mention niyo, Doc, ito pine-prevent niya yung masugatan yung lining ng mga blood vessels Yes, natin. coach. Tama po ba, Doc, na pag mas nasusugatan yan, susubukan siyang i-fill ng sistema mo nung mga taba-taba, cholesterol, Tsaka calcium. and calcium? Yun, tama po. Ma-oxalate. Tsaka platelets. So, nagbabarado yun. Nagkakaroon ng thrombus formation. Actually, kung nanonood kayo ng mga ibang channel sa YouTube, ina-animate pa nila yan na pag nasugatan yun, magdideposito dun yung kung ano-anong particles, lalaki over time. Yun, nakakabara, di ba? Tama po. Then, nakakatulong din siya sa pagbaba ng blood pressure. Meta-analysis to, no? Yung systolic tsaka diastolic blood pressure, binabawasan niya. So, hindi lang medication na ang kailangan mo, pati yung nutrition na ganito na Yes. Kasi dahil sa antioxidant property niya, tinutulungan niya yung puso mismo para hindi tumanda. Tapos yung mga blood vessels natin hindi tumanda. Yun ang importante. buong pagkatao kaya natin, mababagal ba ang pagtanda daw? Eksakto. Ganun po. Talaga? Yan. Kaya nga po, buong katawan nga ho, pati yung kutis ho. Yun, mamaya pag-usapan natin yung pinakahuli. Yes, sir. Then, kapag may diabetes ka, so, siyempre yung lapay mo, organ din siya. Nagkakaroon ng free radicals. So, pinoprotektan niya para hindi masira. Then, so, pag hindi na masisira, edi maganda yung pag-insulin production. Then, ang ginagawa niya, pinapa-decrease niya yung insulin resistance ng mga muscles sa liver para makababa ang sugar. Ang lapay, kung maalala nyo sa last episodes namin, at hindi kayo familiar masyado sa Tagalog na malalim-lalim, yan ang pancreas. Pancreas, apo, para sa diabetes. Then, kung may fatty liver ka naman, ito, tinutulungan naman yun yung cholesterol metabolism para mas hindi na sila mag-accumulate ng fat sa ating fatty liver at natutulungan niya ng maalis yung cholesterol sa katawan. Super important yun, Doc. I think isa sa mga pinaka-popular nating naging video, yung tungkol sa fatty liver. So, lahat kayo na medyo worried sa fatty liver levels nyo, tandaan nyo, vitamin C makakatulong. Yes, makakatulong. Sa utak naman, yung mga may dementia, di ba? Yung free radicals, sinisira niya yung mga cells natin. Itong vitamin C, tinutulungan niya. Tapos, tinutulungan rin niya yung mga enzymes para pagbagal ng neurodegenerative diseases. Like mga dementia sa Alzheimer's. Then, sa buto naman. Sa buto, collagen production. Kung wala kang vitamin C, yung paggagawa mo ng
buto, marupok, pangit. Bago ka gumawa ng yung fibroblast, siya yung gumagawa ng collagen, kailangan niya ng vitamin C tsaka enzymes. Kung walang vitamin C, kahit inom ka ng inom ng collagen, wala rin kwenta, kailangan may vitamin C para gumawa ka ng collagen. So, yung bone health mo, yung joint health mo, yung cartilages, tapos yung bone mineral density, kailangan ng vitamin C. Eto Doc, tatanungin ko in behalf sa mga listeners natin tsaka viewers natin. Sa skin, anong benepisyo nito? Kasi lagi nating naririnig yung mga conscious sa skins, pagpapaganda, pagpapabata, sinasabay nila yung vitamin C sa glutathione, di ba? And na-mention nyo, kailangan siyang kasabay sa pagko-collagen. Totoo ba ito? Mabisa ba to, Doc? So, again, kung wala kang vitamin C, yung collagen production mo, wala, bawas ka, magre-wrinkles ka. So, kapag Wrinkles. wrinkles pala, tama, wrinkles. Tapos yung pag inom ka ng collagen, walang vitamin C, hindi rin ganyan ka-effective. Kaya ngayon, lately, yung mga pinibigay ko sa joints, nilagyan natin ng vitamin C. Minsan-minsan, pinababawasan yung collagen nila. Bawasan mo, imbis na 3 capsule o 4 na capsule, gawin mong 2 capsule lang. Then, sama mo ng vitamin C para sa production. Then, hindi lang pala yun. Yung vitamin C, nagtutulong siya sa mga oxidation process, yung mga araw, di ba? Nag-oxidation process tayo, di ba? Inflammation. Tinutulong niya yung vitamin C para hindi ma-oxidize, para hindi tumanda, di ba? Then, yung mga fine lines natin, yun, because of collagen, nababawasan. Okay? Then, yung gusto mo maging plump look, nagkakaroon ng glycosaminoglycan synthesis para maging parang plump looking skin, parang bata looking skin. Medyo mabigat na term yan, Doc. Yung glycosaminoglycans. Ayan. Then, may sinasabi silang mga melasma, yung mga hyperpigmentation, tinutulungan ng vitamin C yun. Yan ho yung mga dark spots na. Yun, eksakto. So, yun, lalo na sa mga medyo nag-iedad, di ba, Doc, napapansin natin, ito, parang bakit may dark spots? Minsan sa vitamin C nadadaan ho. Yes. So, kaya nga yung mga serum, palagi makita mo may vitamin C. Para pag ginano mo yung vitamin C, doon siya gagana. Lalo kasi pag ininom mo, papasok pa, pupunta sa liver, masisira pa sa liver eh. Pero pagka diretso mo na sa skin, ang ganda niya for melasma, fine lines, tapos improve texture. Naging smooth pa siya. Sobrang dami palang benefits, Doc. Yes, Like, coach. lahat ng sistema ng katawan mo mag-improve. Sabi nga ni Doc, yung sobrang kakulangan, napakasama. Pero, kung tama yung amounts, napakaganda naman sa katawan natin. So, Yes, coach. I guess, kumbaga, hindi na kayo kailangang i-sales to kung na kailangan ng vitamin C sa katawan nyo. Alam na natin yan, kailangan natin. Pero ito ang tanong siguro na namin, in behalf of the audience, itatanong ka Correct. Doc. Pwede bang makuha yung kailangan natin sa katawan natin na amount ng vitamin C sa pagkain lamang o kailangan talagang mag-supplement tayo? Pwedeng-pwede naman. Pero ang problema, para umabot ng 500 milligrams na capsule, na which is less than 10 pesos lang, di ba? Kailangan 7 oranges. Ganun ang katumbas niyan. 7 oranges. Ang problema sa 7 oranges, pag diabetic ka, mataas ang sugar, mataas ang fructose content. Kaya nga medyo ayaw natin. So, kung gusto mo mag-pepper, bell pepper, mas maganda yon. Pero magkano ba sa yung bell pepper sa market, di ba? Then, yung vegetables, maganda rin sa vitamin C. Kaso, hindi mo pwedeng lutuin. Pag niluto mo, bumababa ang vitamin C content niya. Ang malunggay kaya, Doc? Malunggay, yes, may vitamin C. Pero pag niluto mo nga, bababa ang vitamin C content niya. So, I guess ang bottom line is, kung kaya mo kumain ng marami, pwede na Pwede. sa natural lang. Natural, yes. Basta wala ka ring diabetes. Oho. Tama po yun. Pero kung sa tingin mo, hindi mo maaabot sa natural na pagkain, mas okay po ba yung supplements? Yes, coach. Yung iba nga na hindi kulang pa nga sa kanila yung 500 milligrams eh. Lalo kung smoker ka, just nanginginom ka, kailangan mo ng kahit na 4, 5 o 6 na capsule na 500 milligrams para detoxify pa lang yon. Detoxification pa lang yon. Medyo magastos na habit yan, Doc. Oho. Kasi ang mahal na ng sigarilyo ngayon dahil Yes. sobrang tinax na. Yes. Tapos dadagdagan mo pa ng vitamin C. Tapos kung may cancer pa, ang ginagawa nga nila sa cancer, IV na kasi kulang na IV niya 25,000 milligrams of IV hanggang 100,000 milligrams of IV per week. Ng Ganun vitamin C lang. Yes, kasi ang vitamin C, pag mataas ang dose, produce sila ng hydrogen peroxide. Then yung hydrogen peroxide, yan ang papatay sa cancer. Kasi yung cancer, hindi niya kayang tanggalin yung hydrogen peroxide. Yung normal cells natin, pwede nating tanggalin yung hydrogen peroxide. Pero yung cancer cells kasi nasa anaerobic stage kasi siya eh. So mas nahirapan siya sa hydrogen peroxide na mamatay sila. Okay. So,
kasama pala sa cancer treatment ang vitamin Yes, C. coach. Tapos heavy doses na Heavy ganun. doses. Yes, coach. Then, mga iba nagsasabi, paano kung yung apple juice namin, yung nabibili namin sa grocery, 100%? Naku, delikado. Kasi imagine mo yung apple pa lang, 6 na teaspoon na sugar yon. Pero bakit maganda yung apple lang? Kasi yung apple lang, kahit na 6 na teaspoon siya, pero kailangan mo para umabot ka ng 500 milligrams, kailan aabot ka ng mga 40 pieces? Ang daming sugar nun. Pero yung apple kasi, pag kinain mo siya, kuwari isa o 2 piraso, ang nangyayari, marami siyang fiber. Nababawasan ang pag-absorb ng sugar, kahit na 6 na teaspoon siya. Yung 1 teaspoon lang kailangan natin sa buong katawan pero siya 6 na teaspoon. Imagine mo yung malaking apple juice, 7 na teaspoon yan for 100 milligrams lang. Ilang milligrams? Yes. Tapos sasabihin niya 100%. Yung 100% na yun, hindi siya from apple juice, kung hindi chemically added. Kasi ang apple, mababa ang vitamin C content, tapos kapag naluluto or tumatagal na initan, na arawan, bumababa ang vitamin C content. So naglalagay sila ng synthetic form of vitamin C. Ngayon, may kasamang fructose, ang tamis doon Pag ininom mo, binigyan mo sa mga bata, matamis, tataas ang sugar nila. Yun ang ayaw natin. And I think as a general rule, pag pre-process na yung mga bagay na yan, hindi mo na alam kung anong mga pinaglalagay nila doon, di ba, Doc? Sasabihin ng iba, parang wala naman sugar kasi maasim lang, hindi naman matamis. Yun ang akala mo, di ba, Doc? Minsan yung nutrition facts na yan, tinetechnical nila yan. Yes, coach. At Yes, dami coach. pa ring sugar Yes, coach. So, yun, pwede naman talaga na uminom nitong mga juice na to. Legit ba may vitamin C yan? Legit. Meron naman, Legit. sabi ni Doc. Kaso, yung kasabay niyang sugar, yun yung nagpapapangin. Wala pang fibers yun. Wala pong fibers. Kasi nga, na-process na. At pag na-process, alam naman natin, namamatay ho yung fibers, diba? Yes, coach. So, yun. Super dami nating natutunan. Alam ko, for the most part, kayong lahat, health conscious yung marami sa inyo, nakikita namin sa comments. So, alam nyo na yung kahalagahan ng vitamin C. Pero, paminsan-minsan, kailangan talaga nare-remind tayo ng mga medical professional, gaya ni Dr. So, kung gaano ko talaga ka-essential to sa everyday life natin. Hindi siya optional, Doc. Hindi siya optional. It's a must. Okay. Any final words of advice, Doc? Eat healthy. Tapos kung talagang kulang, edi pwede ka mag-supplement ng vitamin C. Okay. So, with that, magpapaalam muna kami. Ito po si Glenn, ang Managing Director ng Medico.ph. As always, with my partner in health, Dr. Anthony So, ang aming Medical Director, nagsasabing, stay happy, stay healthy, and take your vitamin C. Bye-bye!